Mga katanungan natin sa batas, sasagutin niya yan. Narito na ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Magandang umaga din sa iyo, Maris. Nako, marami namang makaka-relate po dito. Total, Ghost Month ngayon ang pag-uusapan natin, ghosting. Sa mga hindi nakakaalam, ito yung parang naiwang ka sa ere ng karelasyon. Yung tipong biglang nawala na lang, parang ghost. Ang sakit, di ba? Sa mga nag-ghost na dyan at nagbabalak mang-ghost, makinig. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dyan? So, ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, paano kung sobrang na-in-love at na-attach ako sa boyfriend ko, then isang araw, ginost niya ako o hindi na siya nagparamdam? Sobrang sakit. Pwede ko ba siyang kasuhan? Naku, parang wala akong alam na batas na pwedeng parusahan ang ghosting. I know, masakit at parang hindi makatarungan ang bigla na lang maglalaho at dededmahin ka ng isang minamahal mo. Mahirap talaga ang walang closure. Pero hindi ito pinagbabawal sa ilalim ng batas. Basta sabi nating bastos at disrespectful na bigla na lang mawawala nang walang ni-ha-ni-ho ang boyfriend o girlfriend ninyo, pero sorry na lang, that's life. Baliktad siguro naman kung ayaw mo o ayaw mo na sa isang tao, pero ayaw ka namang tantanan. Brinake mo na pero sunod ng sunod pa rin sa'yo, as in, sinusundan ka, chinecheck ko anong ginagawa mo, at kung sino-sino ang kinakausap mo kasi hindi makaget over sa breakup ninyo. Yang baliktad na sitwasyon na yan, baka yan ang may kaso sa ilalim ng Anti-Violence Against Women and Children Act o ang Republic Act 9262. Dahil ang ganyang sobrang atensyon na almost compulsive in nature at talagang nakakatakot na medyo fatal attraction ng PEG, ang tawag dyan ay stalking at pinagbabawal to ng batas. At covered dyan kahit na dating relationship lang kayo. Maaaring kumuha ng restraining order para hindi na kayo lapitan. So yung mga extreme na sitwasyon, yung ghosting, baka walang remedyo yan. Unless sobra siyang talagang nang-aapi na sa inyo. Pero yung stalking, tandaan nyo, meron. Pero kung ako ang tatanungin ninyo, masakit man tanggapin, mas mabuti nang maaga pa lang magkaalaman na. Move on, get over that guy or that girl. Go out with your friends, ilabas ang sama ng loob at intayin ang the one na tunay na magmamahal sa inyo. Ang tanong, paano naman kung kasal po kami pero nagawa pa rin akong i-ghost? Ano po ang habol ko? Ay syempre, iba na yan. Ibang usapan kung mag-asawa na kayo at ginost kayo. Kaya palagi nating sinasabi, ang pag-aasawa hindi kaning mainit na kapag sinubo mo ay napakadaling iluwa. Once you say, I do, maraming responsibilidad at obligasyon ang karatig ng pagpapakasal. Fidelity and loyalty to live together for as long as you both shall live, ika nga. Kaya't ang ghosting o abandonment, maaaring ground para sa maraming bagay. Unang-una, pag inabandona ka ng asawa mo, malamang nawala na rin ang suporta niya, emotional, psychological, physical, at financial. At ang ganyang pag-aabandona maaaring sanhi ng mental and emotional anguish and pain na isang kaso sa ilalim ng Anti-Violence Against Women and Children o yung Republic Act 9262 nga. Ang pag-aabandona ay maaari ding ground para sa paghihiwalay o legal separation ng mag-asawa para maayos na ang kanilang ari-arian at ang kanilang mga buhay. Kung minsan naman yung biglang nawala ang asawa ninyo, hindi natin alam, baka naman nahulog na sa bangin at namatay. Hindi natin alam kasi naglaho na lang ng parang bula na hindi natin alam kung buhay nga o hindi. Well, maaari kayong mag-imbestiga at hanapin ninyo. At kung may basihan kayo para maniwala na baka patay na nga siya, maaaring magsampa ng kaso para madeklara siya na presumptively dead para makapag-asawa na kayo ulit. At kung nawala na ang asawa niya after 10 years, maaari ding ideklara na baka patay na for purposes of succession or pagmamana. Kung saan-saan na tuloy napunta ang usapan natin, back to ghosting during this ghost month, huwag na po mang-ghost, magpaalam ng mabuti. Pero kung nag-ghost naman kayo, okay na rin yun, move on. Pero huwag na kayong magsiraan pa on social media ha. Baka magkaroon pa ng kaso for cyber libel, pero ibang usapan naman yun. Para sa ibang araw na yon, basta't ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw dito para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip
Ask me, ask Attorney Gabby.